Good morning. So, bago mag alas 6, buksan nyo na yung inyong MT5. Ito yon. Tapos, ang tinetrade natin gold. Gold siya. So, ang gagawin po natin, ayan. Hindi pa lang tayo na-connect. Siyempre, dapat na-connect ka sa network. Ayan, make sure na connected ka. Hindi siya connected. Ayan. So, nasa 15 minutes candle tayo. Make sure po na nasa 15 minutes. Ayan, 15 minutes M15. Tapos, ang gawin nyo, tandaan nyo na yung bago mag 15 minutes. Bago magsimula yung market. So, ginagawa ko po yan ganito. Click nyo itong triangle as 3. Tapos, kunin nyo tong vertical. Okay? Select nyo dito sa huli. Yung mali. Yung ito po. Ayan, ito yung huli. Para palatandaan ka na yan yung simula ng market. Okay. Tapos, yung iba, alisin muna natin para hindi magulo. Remove muna natin ito. Ano ba ito? Gagawa tayo ng horizontal, dalawang horizontal. Aabangan na yan. Yung dalawang horizontal po, aabangan natin dito sa 15 minutes, 6 to 15. Okay? So, ganun po yung gagawin natin. Hintayin natin matapos yung candle na yan. So, ayan, i-pause po muna natin. Ayan, ngayon po. So, natapos na in 15 minutes. 6:60 na siya. So, ito yung unang candle. Ang gagawin po natin, lalagyan natin ng tanda. Gawa tayo ng line ulit, pero this time horizontal. Isa dun sa pinakambaba. Ayan, isa sa pinakambaba. Tsaka isa dun sa pinakantaas. Isa ulit. Tapos pinakantaas. Tayo natin. Ayan. Hindi malagay. May tatlo na pala eh. Ayan, nailagay na. Ayan, nailagay na siya. So, papansinin nyo. Ayan, tumaas na siya sa Pero, hindi muna tayo maglalagay. Kasi, ang dyan, possible na fake out. Ibig sabihin, hindi pa yung pinakambody. Pero ang pinakambody ay katulad nito. So, tumaas na siya. Pero, as much as possible para safe, tapusin natin yung 15 minutes na candle ulit. Okay? So, 6:30. So, dapat matapos yung 6:30 para makapag-decide talaga tayo kung buy ba siya or sell. Pag dito, lumagpas yung body dyan sa taas na yan, sa upper part, yung body po yung malaki, hindi po yung maliit na guhit. Yung malaking body na yan, pag lumagpas sa taas, magbabay tayo. Pero pag sa baba naman, magsisell tayo. So, ganun po yung strategy natin. So, ngayon, abangan ulit natin hanggang 6:30. Ayan po. So, ngayon, papansinin nyo, natapos na yung 6:30 pero yung indicator natin wala pang lumagpas dun sa it's either sa taas or sa baba. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung fake out. Kumbaga, hindi talaga siya totoong paakyat kasi yung weak candle lang yung nasa taas. Okay? Yung manipis. Dapat yung body. Yung body po dapat yung mag-overlap doon sa ginuhita natin na horizontal. Ayan. So ngayon, maghihintay tayo kung anong oras. Ito lang yung medyo challenge dito. Pero, pag nakita nyo na lumagpas sa taas or sa baba, yun yung time na mag-trade tayo.
Pag hindi natin nakita yon, hangga't maaari, huwag po tayo magti-trade. Okay? Para hindi po tayo mag-loss. So, hintayin natin. Pwede yung tingnan lang muna. Gusto nyo mag-alarm kayo every 15 minutes para at least pwede yung silipin. Okay? So, hanggat hindi lumalagpas po dyan, wala muna tayong trade. Tapos pag lumagpas na, saka tayo mag-trade. Then depende po dun sa inyong amount na nilagay tsaka sa risk na gusto nyo. Pwede kayo magsimula para conservative, pwede kayo magsimula sa 0.1 or 0.2. 0.01, 0.02 na lot size. Okay? So, pero kung gusto nyo medyo malaki, pwede naman 0.5. Nasa sa inyo po yon. Pero make sure, kasi anytime naman. Tapos, ang ano po dito, ang ginagawa natin, hanggat maaari, basta kumita ka na, sabihin na kumita ka na ng $10 o $20, pwede mo na i-close. Huwag tayo masyadong maghangad ng masyadong malaki. Okay? Kasi minsan gusto mong kumita ng sobrang laki tapos nag-reverse sa market. Instead na kumita, nag-negative pa. So, ganun lang siya. Conservative mode na way of Pwede rin kung gusto nyo, lagyan nyo pag may profit na, pwede nyo lagyan ng stop loss dun sa taas tapos take profit ka. Ayan. Ito yan. Okay. Ayan. So, ganun lang siya. So, hintayin natin na may mag-cross doon sa ating horizontal line. Abangan lang natin. Pag, edi saka tayo magti-trade. Ayan, tuloy natin. So, kasi pansinin mo, lumagpas yung nasa ilalim, pero hindi pa tapos yung candle. Kaya, hindi po muna tayo maglalagay kasi possible that's fake out na tinatawag. Fake out, ibig sabihin, hindi siya totoo, fake nga eh. So, hintayin natin ma-confirm, matapos yung candle na yan. Pag natapos po yung candle, tapos nakita natin yung body mismo na lumagpas doon sa, ayan, yung pinakang body. Kasi minsan, possible na hindi pa yan yung niya. Okay? So, maghihintay muna tayo na matapos yung candle. So, huwag po tayong agad maglalagay kasi baka mamaya yun nga fake out siya. Hindi siya yung talaga mag-reverse, mag-negative yung mo. Mag-negative yung trade natin. So, yun yung iniiwasan natin. Okay? So, hintayin natin. Ayan, kung papansin niyo confirm na siya na pababa siya. Okay? So, sell. So, pwede na tayong mag-sell. So, meron tayong dalawang sell. Not enough money. So, dalawa lang. 0.5 kasi. Pero wag nyo pong gagayahin yan. Strategy na yan. Okay? So, ngayon, pag kumita na, makikita nyo naman yun sa trade. Ayan, makikita nyo naman yan. Pag kinakita nyo po na nag-positive na yan, kumita na, edi pwede nyo na pong i-close. Okay? So, ganun lang po. Makikita nyo, confirm na. So, abangan natin. Basta pag kumita na yan, it's either $5 o $10, o di pwede nyo na siyang i-close. So, hintayin natin na kumita muna. Okay? Yan po yung ating gagawin. Kasi talaga siya, kumbaga, magre-reverse. Magsasell siya. Kasi nakita natin na saan yung guhit? Ito yung guhit. Okay. So, hintayin nyo lang yan. Bababa po yan. As plan. Basta pag kumita na po ng kumita na siya ng kahit magkano lang.
para pwede nyo na siyang i-close. Kumbaga yan lang po yung indicator natin. So tuwing umaga lang tayo magsisimula alas 6. So hintayin natin saglit. Pwede nyo lagyan na stop loss yan. Tsaka para hindi siya maubos. Okay? So hintayin mong kumita. Yan, bumaba na siya dun sa mga ano natin. Ibig sabihin, tawag nito, profit na tayo. So ang gawin nyo po, make sure na basta yung kumita na kayo ng mga ay di pwede na. Para huwag masyadong greedy, sabi nga. Ayan, nakita nyo, pwede na natin itong i-close. Pero nasa sa inyo yan kung mag-i-stop loss kayo. So nagsimula ako sa may mga ayan, maliit lang, pero dadagdagan ko yan later on para dito na tayo mag-focus. So proven po yung strategy na yan, pansinin nyo naman. Yan, $10 na siya. So pwede mo na i-close, di ba? Para safe ka, i-close mo na yung isa. Ayan. Pag close, click nyo lang to. Close position. Ayan. Ayan, profit na siya. At least meron ka ng $5. Okay na yun. Tapos itong isa, lagyan mo na lang ng stop loss. Kumbaga, gagalawin mo siya. Palakihin mo lang siya. At least, kumita ka na. So, yun po yung strategy natin. Pwede rin pong, ayan, katulad yan, nag $10 na siya. O pwede mo rin siyang i-close na. Nasa sa inyo na po yun. Basta yung strategy na yun, ayan, pwede natin siyang i-close na rin. Ayan, nag-close na siya ng kusa. Nakaano kasi ako eh. So at least, kung papansin ninyo, ganun lang siya kabilis. Ayan po. So, meron tayong $4 and $5. So, at least, pwede na rin. Kasi, maliit lang naman yung capital natin. So, ganun lang po kadali. Aabangan nyo lang yung ganung sigurado na po yun. Okay, so hanggang dyan lang yung ating video. Hopefully may natutunan kayo. Aabangan nyo lang. Sa susunod, pag may pwede tayong mag-live na magkakasama tayo mag-trade. Okay? So, thank you very much.